According to Menro Pagsangan, all the environmental laws like solid waste management, clean air and water have an adoption in the local government. They have local ordinances, which are the Solid Waste Management Act that is based on the RA 9003. Second is the Clean Air Act that is included in the Environmental Code as well as the Sanitation Code. And lastly is the Water Act. The program mentioned by the Menro Pagsangan is implemented and enforced. For example, the activities of imposing the solid waste segregation. In terms of the Clean Air Act, it is about the anti-pollution activity. And then finally, the activities like River Clean and Water Bodies Clean Act for the Clean Water Act. According to Menro Pagsangan, they have several ordinances to control the waste management on their municipality. And one example of this is the Environment Code. This ordinance is created on 2011 where they force the people of their 16 barangays to segregate their own waste so that the LGU will not a hard time segregating different types of waste. Also, they added that the residual waste that they get will go to a sanitary landfill. According to Pagsanghan's LGU, in terms of effectiveness of solid waste management, ordinances, and possible hindrance in implementation, meron silang 50-50 effectivity in terms of implementation of ordinances and nagkukulang sila pagdating sa enforcement. So, ang one common problem nila ay ang segregation of source from households and businesses establishments. Nahihirapan silang mag-encourage ng mga tao na mag-separate ng mga nabubulok at di nabubulok, pero nakapag-implementa rin sila ng penalty sa mga di pa rin sumusunod. Isa sa mga plano nila para sa effectiveness of waste management ay ang pag-segregate ng mga basura at dinadala ito sa kanilang mga facilities. Tulad ng mga nakukuha nilang mga nabubulok na waste sa mga palengke ay dinadala nila sa kanilang composting facility. At ngayon, nagkaroon na rin sila ng bagong waste to energy program kung saan yung mga waste na kanilang nakukuha ay ginagawa nilang energy. At sila rin ay nagko-conduct ng mga seminar para sa mga barangay para matuto ang kanilang mga mamamayan dun sa pagsanghan. Ang balak nila in the future ay i-target ang 80% effectiveness at enforcement para sa kanilang pag-implement ng waste management. According sa Menro, isa sa mga naging practices na na-implement pagdating sa waste management is yung pag-recovery of residual plastic. Dahil yung mga plastic na nare-recover is pwede mong mapalitan ng mga item or goods na galing sa ibang community or sa mga iba't ibang barangay. Tapos, sabi din ng Menro, yung mga plastic na di pwedeng magamit is kinukuha ng cement factory or mismong LGU ang nagbibigay sa cement factory. According to Menro, yung mga practices na ginagawa nila is na-appreciate talaga ng community kasi sila mismo ay nakita nila yung impact ng pagre-recovery ng plastic o kaya yung mga pag-reduce ng mga basura doon sa community. Also, according to Menro, nakita din ng community na potential pala yung mga plastic or mga basura dahil nga sa may kapalit din ito na example is bigas o kaya naman pera. Tapos sabi din ng Menro, if kung meron silang 1,000 kilong basura na nakukuha, tas mare-recover daw yung mga recyclable na basura,
Ang laking tulong nito upang mabawasan daw yung basura.